matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. We're on. Magandang hapon, Pilipinas. Tinalaga po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte si Debold Menoria Sinas bilang bagong Philippine National Police Chief effective po bukas November 10, 2020. Inaprubahan din po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte noong Huwebes, 5 ng Nobyembre, ang Philippine National Vaccine Roadmap na pinresent po ni National Task Force Chief Implementer at ngayon Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez. Ito po mga salient points ng roadmap. Ano po yung mga key considerations ng roadmap? Ang pinakamahalaga siyempre po ay ang kaligtasan or safety. Sumusunod ang bisa or efficacy. Pangatlo ay sensitivity. Next, yung cost and complexities of the supply chain requirements. Isa pang konsiderasyon ay yung access for clinical trials and regions, local production and distribution. Kasama rin ang complexities on the ground preparation and implementation. At panghuli, yung world supply and demand on vaccines. Ito naman po yung mga major stages ng roadmap. Ito po kasi ay pinaghahandaan na natin yung pagkakaroon ng bakuna. No? So konting tulog na lang po. Baka malapit na po tayo magkaroon ng bakuna. Pero samantala po alalahanin po natin yung hinihingi na ating presidente, mask, hugas, iwas. Dahil ang gusto natin, umabot tayo sa paglabas ng bakuna. So ano po itong mga stages? No? Unang-una po, yung scientific evaluation and selection. Ito po yung pinaka-critical na gagawin ng Department of Health at saka ng DOST. Pagkatapos po, yung access and acquisition, no? Yung guarantee of access. Ito po yung pamumunuan ng Department of Foreign Affairs at saka ng Department of Finance. Pangatlo po, yung procurement process. Ang bibili po niyan, yung PSDBM at saka ang DOF. Pang-apat po, yung production, shipment and storage, procurement service ng DBM, Task Force Resource Management and Logistics ng National Task Force. Tapos po yung distribution and deployment, PSDBM po yan at saka TGRML. Pang-anim po yung implementation and nationwide vaccination, yung pagbabakuna na. No? Mangunguna po dyan ang DOH, NGAs, LGUs at LGAs. Pagkatapos po yung assessment, evaluation and monitoring, kasama po dyan ang DOH, ang DOST, ang UP National Institute of Health. Ito po ang magiging timetable natin. No? Ang timetable po natin, itong 2 buwan ng Nobyembre-Disyembre, kinakailangan po ay yung roadmap completed and approved, yung National Task Force on COVID-19 Vaccination na fully organized, nagawa po natin yan, yung Vaccine Panel of Experts na organized at expanded, yung vaccine po na analyzed na, selected and procured, yung clinical trial started, yung bilateral and multilateral engagements and arrangements completed, yung immunization, logistics, and services support plan completed na po, at saka yung stages 1 and 2 are completed. Ito po yung further critical timeline, January to March naman po, 2021, kinakailangan matapos na yung ating procurement process, no? Tapos production, shipment, and storage, tapos yung early planning on distribution and deployment, implementation plan completed, and continuous evaluation and monitoring. Ano naman po yung mga importanteng mga decision points, no? Una-una po yung pagpili ng bakuna. Siyempre po, ang importante dyan yung safety and efficacy, yung approval ng ating FDA. Didesisyonan din po kung single dose or 2 dose, no? Yung cold storage na kinakailangan between 2 to 8 or -20 or -80. Ngayon po, meron tayong bisita sa pribadong sektor na si Jerry Cosiquen ng ORCA, no, para i-discuss yung mga available po na cold storage facilities. At isa pang tatanungin natin at sasagutin ay single source or multiple source ba yung pagkukuha na natin ng bakuna. Tapos titingnan din po natin yung access and options to obtain the vaccines, no?
Meron po kasing kasunduan, yung COVAX with 8 leading vaccine manufacturers. No? Meron po yung subsidized doses, meron po mga self-financing countries. No? Pag titingnan din po natin yung mga bilateral deals sa mga iba't ibang gobyerno, no? Yung mga bilateral deals sa mga gumagawa ng mga bakuna, yung mga tripartite o kasunduan sa tatlong mga partido, no? Between the government, private sector, at saka yung pribadong kumpanya na supported ng isa pang gobyerno, at saka yung mga multilateral modalities, kasi po pwede rin na lahat tayo sa ASEAN ay mag-order para malaki yung order natin at mabigyan ng prioridad at mabigyan ng mabuting presyo. Yung food purchase arranged by World Bank, Asian Development Bank, and others. Makikita nyo naman ngayon, ito yung mga priorities natin for bilateral, tripartite, and multilateral arrangements. No? Sa bilateral G2G, sa Philippines and China, Russia, United Kingdom, Japan, South Korea, India, Israel, Singapore, and Germany. At iba pang ASEAN countries, gaya ng Singapore. Pagdating naman sa mga tripartite agreements, meron tayong mga tripartite agreements sa panig siguro ng Pilipinas, ng Inglaterra at saka ng business sector, yung government-to-government na mga agreement at saka dun sa gumagawa ng bakuna, sa panig ng Pilipinas, yung gumagawa ng bakuna at saka ng business sector, sa panig ng Pilipinas, ng Indonesia at yung gumagawa ng bakuna, sa panig ng Pilipinas, ng Estados Unidos at yung gumagawa ng bakuna. At last, syempre po, yung multilateral natin, po pwede nga yung ASEAN pool. Yung lahat tayong membro ng ASEAN, bibili tayo bilang isang mamimili. O di naman kaya, sasapi tayo doon sa mga food purchases na inaayos ng ADB, ng World Bank, ng World Health Organization, UNICEF at iba pa. Pumunta naman po tayo sa kung sino ang uunahin makatanggap ng bakuna. Ito po yung prioritization of vaccines ang ayon na rin sa ating presidente. Una-una, mauuna po yung mga mahihirap at indigents. Ito po yung nasa listahan natin ng 4Ps. Pangalawa, ang frontliners, ang healthcare workers, mga sundalo, kapulisan, at yung mga essential services. No? Pangatlo, lahat ng Pilipino ay makakatanggap ng bakuna without exception. Ito po maging strategiya natin. Sa prioritization, ito yung healthcare workers, vulnerables, indigents at mahihirap. Samantalang sa multiple access, ito yung magiging public and private partnership. Sa public, nakakonsentrate sa priority sector. Sa private, ito yung workers, consumers, market at saka mga donasyon. Patuloy rin po ang ating close monitoring sa mga vaccine studies na nagaganap sa buong mundo dahil kailangan nating siguraduhin ang kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna once it is available for distribution. Tulad ng madalas kong sabihin, the availability of the vaccine will be a game changer where we go from avoidance to actively minimizing the threat of the infection. Naikasa na rin po at kasalukuyang may plano na ang mga lead agencies. Una, ang DOST sa vaccine development kung saan pinapatakbo ang mga clinical trials at nagkakalap ng mga datos upang karampatang ma-evaluate ang tamang bakuna. Bukod pa po dyan, binabantayan din po ng DOST yung vaccine developments in the global market at saka yung global market vaccine manufacturers and entities. Tapos, ikalawa, ang PSDBM naman po sa vaccine procurement and finance para siguraduhin na ang budget na inilalaan sa mga bakuna ay magagamit ng wasto at for maximum coverage ng intended beneficiaries. No? Ang PSDBM po, sila nga yung magpo-procure through various mechanisms allowed through bilateral, multilateral, and other financial modalities. At saka titignan din po nila yung possibility na dito na gawin yung bakuna. At ikatlo, ang DOH. Pagdating po ng vaccine deployment and rollout upang ihanda ang end-to-end system na magsisiguro mabigyan ng bakuna, una ang prioridad, binigyan ng prioridad na sektor, alinsunod sa safety profile ng bakuna. Kasama rito ang pag-ayos ng cold chain, training ng healthcare workers, monitoring of adverse effects following immunization at IT system sa pag-register ng mga babakunahan. So ito nga pong ang magiging responsibilidad ng DOH, yung policy standards and strategy, yung enhancement of information systems, yung pharmacological and post-marketing surveillance, yung ports of entry, points of storage, and fallback facilities para sa mga bakuna, at saka yung cold chain transportation. Pumunta muna po tayo sa COVID-19 update. Pero anyway, kaya nga po nag-imbita tayo ng isang kumpanya, pribadong kumpanya, para
ma-share sa atin kung ano ba itong tinatawag na cold chain storage, no? So sa COVID-19 updates po, ito ayon po sa global update ng Johns Hopkins, mahigit 50 milyon na or 50,316,476 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Mayroong 1,255,250 katao naman ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Naguna pa rin ang Estados Unidos na mayroong mahigit 9.9 milyon na mga kaso at 237,566 deaths. Pangalawa pa rin ang India na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa mundo na mayroong 8.5 milyon na mga kaso at 126,121 deaths. Sinundan po ito ng Brazil, 5.6 million cases, 162,397 deaths. France na mayroong 1.8 million na mga kaso at 40,490 deaths. At Russia na mayroong 1.7 million na mga kaso at 30,292 deaths. Sa Pilipinas, meron po tayong 27,218 active cases, no? Ang kabuang numero po natin na nagkaroon ng COVID ay 396,395. Ibig sabihin, 6.9% na aktibong kaso sa kabuuang mga kaso. Sa mga aktibong kaso, 82% ay mild, 9.6% ay asymptomatic, 5.4% ay critical, at 3.1% ay severe. Mahigit 11,000 or 11,420 ang nai-report na mga bagong gumaling as of November 8. Sa kabuuan ay meron na po tayong recoveries na 361,638. Ito po ay 91.2 mula sa kabuuang bilang na kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantalang, nasa 7,539 naman po ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Puntahan naman po natin ang ating critical care capacity. Meron pa po tayong 57% available sa ating mga ICU beds, 60% available sa mga isolation beds, samantalang 68% ang mga ward beds available. Meron po tayong 79% available na ventilators. Bumalik po tayo sa pitong utos, ha? Yung pitong utos po, pagsasakay tayo ng pampublikong mga sasakyan. Uulitin ko po. Talagang nandyan pa rin po si coronavirus at po pwede pa rin tayong mahawa. Kaya lang po, kinailangan nating bigyan ng transportasyon ng mga mamamayan nang sila po ay makapasok sa kanilang trabaho dahil kung hindi, baka naman mamatay sa gutom. Pero ang paraan po para makaiwas sa COVID-19 sa pampublikong transportasyon ay yung pitong utos. Ano po ito? Wearing of mask, wearing of face shield, no talking and no eating, adequate ventilation, frequent and proper disinfection, no asymptomatic passengers, at kinakailangan yung every other seat na physical distancing. Okay? Pumunta naman po tayo on other matters. Nako, nag-offer na naman po ng Premio Bonds 2 ang Bureau of Treasury na magsisimula sa Miyerkules, November 11 at tatagal ng isang buwan, December 11. Ano po ba itong mga premium bonds na ito? Ito po ay 1-year low-risk government securities. Ano po ang kagandahan itong mga bonds na ito? Una, sovereign backing. Ibig sabihin, credit-free risk at direct obligasyon ng ating republika. Hindi po kasi malulugi ang republika. Pangalawa, frequent interest payments. Every quarter po ang bayad ng interest. Pangatlo, mas affordable po. 500 pesos lang, po pwede ka na mag-invest. At pang-apat at panghuli, mas mataas ito sa time deposit. So, kumuha na po tayo ng Premio Bonds. Nagbibigay din po ito ng tsansa sa mananalo ng cash at non-cash prizes tuwing mayroong quarterly draw. So, meron na kayong interest, meron pang pagkakataong manalo. Paano po magwo-work ang Premio Bonds? Ganito po, bawat 500 investment ay nagbibigay sa eligible bondholder ng isang bond unit. At itong bond unit na ito ay magsisilbing isang entry para sa quarterly cash rewards draw. Ito naman po ang mga paraan para mag-invest sa Premio Bonds. Pwede sa pamamagitan ng selling agent or sa Bureau of Treasury Premio Bonds online or sa bonds.ph app or sa bank mobile app. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Gaya ng aking sinabi po, importante po na magkaroon tayo ng cold storage, no? At kasama po natin ngayon si Eric Cosiquen, siya po ang President and CEO ng Orca Cold Chain Solutions. Sir, welcome to our press briefing, Mr. Cosiquen.
Sir, magandang tanghali po. Sir Harry. Yes, Mr. Consequen. Dahil kayo po ay pribadong kumpanya, pwede pa ba hong i-detalye nyo sa amin kung anong ibig sabihin itong cold storage chain at ano pong facilities meron kayo dyan para alam namin namang mga mamamayan na kapag lumabas na ang bakuna, meron naman po talagang paggagamitan tayo, no? O magagamit na cold storage chain. Mr. Consequen, the floor is yours. Apo. Unang-una po sir, gusto po namin magpasalamat sa pag-imbita niyo po sa Orca Cold Chain Solutions dito po sa inyong platform. Basically po, kami po ang kauna-unahang fully automated cold chain facility dito po sa ating bansa. Dito po sa loob ng ating warehouse, wala na pong tao na sa loob ng warehouse. Actually, ang gumagalaw lang po dito ay puro robotics. Kasi po isa sa amin na pag-aralan, basically ang mga kontaminasyon sa gamot at sa pagkain ay nangyayari dahil sa mga gawain na nangyayari sa loob, pag may mga tao po sa loob. Yun po ang isang kagandahan po sa isang fully automated cold chain facility. Ngayon po, at pong pinapakita po namin sa inyo ang aming facility sa Taguig po. Basically po, ito po ay isang 20,000 pallet capacity na sa loob, nakalagay po sa isang 1.3 hectare na lupa. Normally po, sa ganitong size, ang kailanganin niyo po ay mga 2 hanggang 3 hektarya na lupa. Ang normal height po ng isang warehouse ay typically around 12 meters. Dito po sa amin, kami po ay 45 meter high. Almost times 4 ang size. Basically po, ang ginawa po namin, instead na palapad siya, ginawa po namin pataas ang ating facility para po aming nagagawa rin yung, nababawasan po din natin ang ating carbon footprint. Ito po, papakita po namin sa inyo ang aming, basically the 4 pillars of Orca. First, ang makikita nyo po, ang kasiguraduhan ng temperatura. Make sure po namin alam po natin na saan ang ating produkto, ang vaccine o ang pagkain. Ang next po ay ang food safety, food security, kasama din po ang vaccine safety and vaccine security po. Okay. Actually, paano po namin nagagawa po itong 4 na to? Ito po ay through technology and innovation. Ito po ay kami po ay pusong naniniwala na kaya po nating gampanan itong mga bagay na to using the world-class technology and innovation na meron po tayo dito. Ito pong core services na ito nga po, like na-mention ko po kanina. Basically po, we have a quality system, inventory and temperature management. Meron din po kami ang aming fleet management to make sure na kaya po namin ma-deliver sa bawat sulok ng buong Pilipinas. At meron din po kaming temperature controlled tools and equipment. Okay. Basically, ito po pinapakita namin sa inyo. Ito po ay paano namin tutulungan ang ating gobyerno at ang sambayanang Pilipino pagdating po pag available na po ang vaccine. So meron po kaming gagawing Orca Pharma Distribution Hub. Meron po kaming kasama po dito, nandito po ang aming Orca Pharma Solution. Basically ito po ay ito yung mga equipment na world class na gawa po basically para po sa temperatura ng ating bansa. At makakasigurado na ang vaccines na ilalagay po natin dito ay safe and secured. Okay? Tapos, ang makikita nyo pa po rito ay yung aming, kung saan, ang ating paraan, paano po siya ma-deliver, through air, through tracking, papunta po sa mga health centers, at para po sa mga probinsya at sa mga LGU, yung mga sa mga mas malalayo pong mga lugar, makikita niyo po meron po kami tinatawag naming Orca Hub and Spoke System. Basically po, magtatayo po tayo sa isang bayan kung saan po yung pinaka-main na bayan at doon po i-distribute papunta po sa mga mas malayong mga barangay.
Ah, ah, ito po ang aming actual site sa may Taguig po. Ito po ay nag-adhere sa strict compliance sa mga international standards. At para po mabigyan po namin kayo ng mas magandang idea, ipapakitaan po namin kayo ng isang video kung saan po ay ginagawa po namin ang pag-handle ng mga produkto katulad po ng vaccine at mga pagkain. Kami po ang kauna-unahang fully automated cold chain facility dito sa Pilipinas. At ang balak po namin, ang una po namin site ay ito pong Taguig at magkakaroon din po kami sa may Caloocan. Ito po ay malapit sa port. At tuloy-tuloy po, meron na rin po kaming ginagawa sa may Cebu, sa may CDO, sa may Pangasinan, sa may Tarlac, sa may Davao. Ito po ay aming part ng aming expansion. Okay, maraming salamat Mr. Yerik, no? I don't think we have the time for the video po kasi maraming tanong ang ating members ng Malacanang Press Corps. Pero ang tanong ko lang po, kung magkakaroon na ng bakuna bukas, ang sabi po ni Dr. Dominguez ng Philippine FDA, at kung ito po ay marerehistro sa FDA ng ibang bansa, we have 20 to 45 days. Ang tanong ko po, handa ba ho ang pribadong sektor na magbigay ng cold chain storage para po makarating sa ating taong bayan sa lalong mabilis na panahon ang bakuna? Tuloy-tuloy po, meron na rin po kami ginagawa sa may Cebu, sa may CDO, sa may Pangasinan. Okay. Maraming salamat, Mr. Yerik Cosicuen. Yes, Sir Yerik. Okay. We now go to our open forum. Yusek Roque. Sir Harry, we can handle like 100 million vials and we can serve. Sir Yerik, if how many, at this moment, kung ilang milyong Pilipino po ang kaya nating mapagsilbihan, number one, and how safely we can send each and every deliveries doon sa kanilang mga designated locations. And number three, we are the most updated, sir, in Asia na merong ganitong uri ng technology. Fully robotic, sir. Ang social distancing is definitely rest assured and guaranteed. At ang pag-handle po sa ating each and every bakuna, sir, ay maisisiguro po natin, sir, na through our fully robotic technology, ang pagiging maingat at pag-iingat sa each and every vaccine po na aming na ipagkakatiwala sa amin po ng gobyerno is definitely rest assured na nasa tamang kamay. Okay. Sir, thank you. Thank you very much po. We cannot show the video na po because we have questions, no? If I'm not mistaken, sir, no? Thank you po. Thank you. Yusek Roque? Yusek Roque? Good afternoon, Secretary Roque. Ang first question mula po kay Jinky Baticados ng IBC 13. Palace reaction on the winning of President-elect Joe Biden. Well, na-congratulate na po ng ating presidente, si President-elect Biden, at tiwala naman po tayo dahil napakalapit po ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, ay patuloy pong magiging mas mabuti pa ang ating samahan. Sa ilalim po ng pamumuno ni Presidente Duterte at ni President-elect Biden. Second question po niya, is there any plan for the President to visit the U.S. before his term ends? Wala po akong nalalaman, no? At syempre po, yan naman po ay sang-ayon din sa magiging imbitasyon nitong si President-elect Biden. So hayaan na po muna natin mag-settle in si President-elect Biden. If in case President-elect Biden will personally ask him for a state visit and invite him to come over to the U.S., will he take the invitation? Let's cross the bridge when we get there po. Pero wala naman akong nakikitang dahilan para tanggihan po yan. Pero ulitin ko nga po, no, si President-elect Biden is President-elect until January 20. Ang proseso po nila i-confirm pa ang kanyang pagkapanalo ng Electoral College na tinatawag. Joyce Balancho, please.
Good afternoon, Secretary Roque. Ano po yung naging selection process ni Pangulong Duterte sa pagpili ng PNP Chief? Ano yung qualities na hinanap niya at bakit po si NCRPO Chief Debold Sinas ang kanyang napili? Well, Joyce's presidential appointments are really very executive in character. It is a prerogative of the president and he need not make any explanation for his appointment. No? But nonetheless, tinignan siyempre ni Presidente ang yung track record ng kanyang appointee at matagal nang sinasabi ni Presidente na talagang si bagong PNP Chief Sinas ay napakalaki na naitulong sa kanyang war on drugs. Ano po ang specific instructions po niya kay bagong PNP Chief Sinas? Well, siyempre po, ipagpatuloy pa rin ang war on drugs at ipagpatuloy pa rin ang mga gains na nakamit natin sa larangan ng peace and order na pinatunayan ng survey ng Gallup poll na number 12 tayo sa buong daigdig na pinaka-safe na lugar sang-ayon na rin sa ating mga mamamayan. Sir, as early as now, may mga criticisms na po sa pagpili ni Pangulong Duterte kay General Sinas, particularly yung naging controversy on the Manyanita. Yung party po allegedly merong violation sa quarantine protocols. Hindi po ba ito kasama sa mga na-consider ni Pangulong Duterte when he chose Sinas? As I said po, yung appointment to the position of PNP Chief is a presidential prerogative. Hindi po kinakailangan depensahan ng Presidente ang napili niyang bagong PNP Chief. It's just his prerogative. Ganun po talaga yun. Yusek Roque. Sir, just to follow Thank up. you, Joyce. Yes? Anong follow-up? Yes, sir, just a follow-up lang po sa US elections lang po, just very short. Following the election results in the United States, usap-usapan po sa social media yung halalan 2022 and many people are urging that and are hoping na the same spirit from freedom and democracy-loving people will be shown also sa upcoming elections and many are saying sana marami po ang mag-register sa susunod na, para po sa susunod na election so that more votes can be counted. Any reaction to this, sir? Well, hinihikayat po natin ang lahat na po pwede na magrehistro po kayo at pagdating po ng halalan sa Mayo 2022, dapat po lumabas at bumoto dahil ito po yung obligasyon natin sa ating inang bayan. Yusek Roque, thank you, Joyce. Yes, Secretary, question from Laila Salaveria of Inquirer. With the impending change in the administration in the U.S., what kind of policies is Malacanang hoping for in relation to the South China Sea, defense, trade, and immigration? Well, patuloy lang naman po ang ating pulisiya sa South China Sea, sa defense at sa immigration. No? So sa tingin ko po, ang Amerika din naman ay consistent sa kanilang foreign policy, so wala ring major changes po yan. Pero siyempre po, pagdating sa larangan ng immigration, inaasahan po natin na sana magkaroon ng policy shift under a democratic administration dahil napakadami po mga Pilipino na naninirahan sa Estados Unidos at bagamat merong ilan sa kanila ay yung mga tinatawag nating TNT, no? O mga illegal, napakalaki naman pong papel ang ginagampan nila sa Estados Unidos at mabigyan sana sila ng pagkakataon na maging legal sa Estados Unidos. Laila Salaveria pa rin po ng Inquirer. Does the President see any reason to reconsider the Visiting Forces Agreement abrogation now that there will be a new U.S. President? Wala po akong basihan para sagutan yan, no? Dahil ang naging deklarasyon ng Presidente, 6 months postponement doon sa abrogation ng VFA to be extendable by another 6 months. So as it stands, yan pa rin po ang naging deklarasyon ng ating Presidente. Thank you, Yusek. Si Trish Trada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, following na lang din po dun sa US presidency ni Joe Biden. Sir, in which area specifically do you think or will the Biden presidency be beneficial to the country? Well, gaya ng sinabi ko po, no, sana po matulungan yung mga Pilipino na naninirahan ngayon sa Estados Unidos na wala pa pong mga papel, no? Dahil yan naman po yung isang major policy difference between Republican and Democratic administration. Otherwise, we expect everything to be stable naman po, walang mga major na pagbabago. Sir, doon po sa usapin ng PNP Chief, may we know, sir, kung sino po yung, kumbaga, yung na shortlist, sino yung mga pinagpilian ng Pangulo? Wala po akong personal knowledge kung sino yung pinagpilian. Pero sir, what do you think did the President consider? Ano po yung tinignan ng Pangulo na madadala ni General Sinas as he sits as PNP Chief? Yung record po niya as an anti-drug crusader.
But what about, sir, yung mga controversies that he figured in? Hindi po ba natatakot ang palasyo, kumbaga, in terms of magiging compliance, both sa PNP side and sa mga tao, sir, if they see that their leader has espoused or has figured in such controversies? I think it was Senator Lacson who said na wala namang perpekto, no? Pero dapat tignan pa rin kung ano yung naging achievement ng isang tao sa kanyang panunungkulan. And I think that's what happened to General Siñas. Sir, last question, yung UK po entered into a strict lockdown. Of course, they eased restrictions earlier than us. Pero sir, sa atin po ba, wala na po, hindi na natin tinitignan itong stricter lockdown? Well, dahil alam po natin there will na be a spike in cases. alam po natin na kinakailangan na magkaroon ng hanap buhay ang ating mga mamamayan. So ang sinasabi nga po ng Presidente, kinakailangan pag-ingatan ng mga buhay para po tayo'y makapaghanap buhay at kaya naman gawin ito sa pamamagitan po ng mask, hugas at iwas. Thank you, Secretary. Salamat Thank po. you, Trish. Yusek Roque again, please. From MJ Blanca Flor of Daily Tribune, will the President declare Bicol, Mimaropa, and Calabarzon under state of calamity as recommended by the NDRRMC? Most likely po, pero antayin na natin yung papel mismo na manggagaling sa tanggapan ng Presidente. What does the palace think of the proposal of COMELEC Commissioner Guanzon to expand mail voting, just like in the US daw po, to cover persons with disabilities, senior citizens, and pregnant women in the 2022 elections? She said this will lead to higher voter turnout. We respect that recommendation coming as it does from a legal luminary within the COMELEC, and under the Constitution, it is tasked, of course, with the supervision and conduct of elections. Pero ang hindi ko lang po sigurado kung kinakailangan pa maamindahan yung Omnibus Election Code para ma-include yung mail voting. Pero we leave that to the wisdom of the COMELEC. Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary. I am hoping you had a good weekend. I did. Thank you very much. Speaking of the new President of the United States, ano po ang kinabukasan ng FA at ng EDCA and the new leadership in the United States? Maraming tanong ka, no? Unang-una sa VFA, ang sabi ko nga po kanina, nagkaroon po ng deferment ng abrogation for 6 months, extended for another 6 months. Pero yung mga ibang tratado naman, gaya ng EDCA, wala naman pong deklarasyon dyan si Presidente. So, pacta sunt servanda, treaties entered into in good faith will be complied with. Opo. Maiba po ako, may kinalaman po naman sa PhilHealth. Natanggap ko mula sa isang taga Quezon Province. Yun daw po kasing PhilHealth benefits sa dialysis hanggang December 2020. Ngayon, 90 sessions na lang ang covered ng PhilHealth, kaya nagbabayad na ng malaki sa bawat sessions, yung katulad ng nagda-dialysis ng twice a week. Will the good office of the President look into this? Well, ang alam ko po, no, dati na yung package na 90 dialysis package ng PhilHealth. Pero dahil nga po dun sa programa ni Senator Bongo na malasakit, no, pwede pong dumami yan kasi bukod pa sa PhilHealth, tinitingnan natin yung kontribusyon na galing sa ibang ahensya ng gobyerno gaya ng PCSO, ng PAGCOR at yung social welfare fund pa ng ating Presidente. So bagamat ang minimum guaranteed po sa PhilHealth is 90 free dialysis, meron pa pong karagdagan yan dahil nga po sa malasakit program. Pahabol ko na rin po yung Katanduanes. Ang pagkakaalam ko po, nagpadala na yung luwa ng mga tauhan para suriin yung kalagayan at pangangailangan ng mga taga-Birak. Subalit ang problema, walang overhead tanks at walang water trucks na magdidistribute ng tubig. Baka raw po may paraan tayo. Thank you, Secretary. Well, na-restore na po ang RoRo service. So kung kinakailangan po nila ng ganyan, pwede naman po magpadala galing po sa mainland Luzon papunta ng Catanduanes. Hindi po problema ngayon yan. Thank you. Thank you, Melo. Yusek Roque again, please. Yes, from John Punzalan of ABS-CBN, yung first question po niya sa new PNP chief na tanong na po ni Joyce Balancio. Second question niya, DFA Secretary Locsin said the Philippines would vote for China's candidate to fill a seat at the International Court of Justice. What is the basis for this? The proven competence, probity, and integrity of the Chinese candidate, who also happens to be one of my closest friends, no? Judge Sue.
Judge Sue is one of the founders of the Asian Society of International Law and was also one of my predecessors as president of the Asian Society of International Law. And of course, the support given to the Chinese candidate is number one because of the proven track record of Judge Sue, who is already a sitting ICJ judge, but also a further manifestation of the very close relationship between the Philippines and China. Second question po niya, it has been 11 days since you said you would ask President Duterte if he would release his SALN. Any update, sir? Well, the update is you can ask for it from the Office of the Ombudsman. Thank you, Secretary. Okay. Punta na tayo kay Pia Ranada, please. Hello, sir. Yes, go ahead, please. Yes, sir. Sir, just on the appointment of PNP Chief Sinas, sir, may we know why the President decided to appoint, parang he had a tradition before of appointing the next senior in line in the PNP, but this time he went with a younger general or a general who was a third, I think, in line. So, sir, may we just know the reasoning for this? Well, as I said, no, the post of the PNP chief is an appointment which by law is lodged on the president alone. It is a presidential prerogative, and he does not have to answer any question on why he did so. So let's leave it at that. But sir, is there any a rationale that would, kasi sir, even if he doesn't have to explain it, maybe meron namang pong reason. Sinabi ko na po. Did he ever speak of a reason for this? Sinabi ko na po, at dineklara naman ni Presidente yan, no? Hindi man perfecto po si Chief Sinas, ay napabilib po niya si Presidente sa kanyang dedikasyon dito sa laban sa pinagbabawal na gamot. Sir, does Malacanang think that this appointment might send a message to the public that violations like because the General Sinas also faces a complaint within the PNP itself for his birthday party during the quarantine period. So, sir, his appointment might be seen by some people as rewarding behavior that should not have been rewarded. So, sir, how does Malacanang defend this kind of perception, and how do you assure the people that violators will not be rewarded in such a way that could also harm the government's own keeping of its rules and the laws, especially during the pandemic? Gaya na akin sinabi, hindi po kinakailangan depensahan ng Presidente ang kanyang desisyon sa pagtatalaga kay Chief Sinas. At ang sabi po ng Presidente, sagot ko yung appointment ni Sinas na yan. Okay. And sir, lastly, you mentioned, sir, the VFA abrogation. And sir, a few days ago you said that it's likely or it's possible that the VFA abrogation suspension would be extended for another 6 months. Sir, have there been any updates on this possibility? Have you spoken to the President about this? Wala po, no? I would defer on this matter to the DFA now. All I can say on the part of the President is what he has already said previously, that he's abrogating it, but the abrogation is suspended for 6 months, extendable for another 6 months. All right. Thank you. Thank you, Pia. Ugaliing alamin ang kalagayan ng panahon. Maghanda ng emergency kit na may tubig na maiinom, flashlight, radyong may baterya, pagkain, gamot at pito. Putulin ang mga sanga ng puno, linisin at patibayin ang bubong. Maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Kung may bumabaha sa inyong lugar, itaas ang mga gamit na posibleng lumubog sa tubig. Huwag nang hintaying tumaas ang tubig. Magtungo na sa pinakamalapit na evacuation center. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. The purpose
of the Freedom of Information Project Management Office in conducting campus caravans is to encourage our students to be able to utilize the FOI portal as a research tool. You have to go to www.foi.gov.ph, then create an account. You have to fill in the details. You attach your ID, then you verify your email address, then afterwards you can choose your agency, then you ask your question. Simple as that. Pakalaking tulong sa amin na malaman yung mga ganitong bagay kasi especially that I'm also a journalist, mahalaga na makagather ka talaga yung mga totoong information. HealthWatch, alerto, pangkalusugan. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng poliovirus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng oral fecal route. Isa sa 1,000 kaso ng sakit na ito ay maaaring mauwi sa paralytic polio na kung hindi maaagapan ay maaaring maging sanhina, permanenteng paralysis sa binti, mga komplikasyong gaya ng pneumonia, urinary infection, problema sa puso at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV ang 6 weeks old na sanggol at tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang ika-10 linggo at ika-14 na linggo. Kasabay ng huling dose ng OPV ay ang IPV or inactivated polio vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang ika-14 na linggo. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio, kaya siguruhin mapapakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan para iwas sakit. Huwag malito. Dapat laging listo. Magandang gabi, Pilipinas! Saksihan ang mga makabuluhang paglalakbay ng veteranong broadcaster na si Cesar Soriano upang maghatid ng mga sariwang impormasyon mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samahan siya sa pagtalakay sa mga kaganapang dapat ibahagi sa bawat Pilipino. Magandang gabi, Pilipinas! Subaybayan tuwing Sabado alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang sa PTV. Magandang gabi, Pilipinas! Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Alamin ang mga paraan upang maiwasan ang pagpasok o pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga tahanan.
Kung kinakailangan lumabas ng bahay, ugaliing magdala ng alcohol o hand sanitizer. Huwag ring hawakan ang inyong mukha habang nasa labas ng bahay. Kapag nakauwi na sa inyong mga tahanan, i-disinfect ang inyong ginamit na sapatos hanggang swelas nito at huwag na itong ipasok sa loob ng inyong tahanan. Siguraduhin ding ihiwalay ang mga damit na inyong isinuot at agad itong labhan gamit ang detergent soap at bleach. Itapon sa nakabukod na basurahan ang gloves at face mask na inyong ginamit. Maglagay rin ng alcohol o sanitizer malapit sa pintuan. Ilagay ang bag at iba pang mga gamit na dinala. Magandang hapon po muli. We're back. We were interrupted po because of power outage, but we're back. And I think I was about to ask Yusek Roque for her next question. So Yusek Roque, yung susunod mga tanong mo, please. O hindi pa rin connected si Yusek Roque? Wala pang Zoom. So anyway, nag-aantay po tayo ng Zoom connection. What about yung live ano natin? Magtatanong na reporter, meron ba? After, wala na? Tapos na? Hindi tayo pwede magtapos, hindi pa nakakatanong si Joseph Morong. Okay? Well, meron pong, natanong na po ito ni Prince Goles, no? Nandito po pala ating mga bisita. We'd like to welcome City Councilor Minya Mabatid of Cebu City. Ma'am, welcome. And we'd like to welcome also Vice Mayor Ron Michael Del Rosario of Bagak, Bataan. Welcome, Vice Mayor. Thank you for joining us. So, inaantay lang po natin ang Zoom connection ngayon ng mga magtatanong ng questions. Hindi pa rin po nako-connect ang Zoom. What about si Yerick? Yerick, are you... wala pa rin, no? Wala pa rin. So, habang nag-aantay po tayo ng Zoom connection. Hello, Secretary. Yes. Glad to hear your voice, Yusek Roque. As I was about to call on you for your next questions. Sorry, nag-power interruption, but we're back. So, your next question, please. Yes, a question from Ace Romero. Ang tanong po niya, with the appointment of the new PNP chief, many are asking, is the administration now rewarding infractions against laws and protocols? Alam niyo po, gaya ng sinabi ko, ang appointment to the PNP is a presidential prerogative. Wag po kayo mag-alala. Naniniwala po si Presidente na magiging epektibo si Chief Sinya sa kanyang bagong katungkulan, and let's trust the President on this decision. Opo. Second question niya, will the appointment of Sinas lead to the clearing of Sinas given he is facing charges? I don't think so po. That's not how our laws operate. Thank you, Secretary. Yes, ang susunod naman po ay si Joseph Morong. Are you in the house, Joseph? Sir. Yes. Go How ahead. are you? Yeah, well, welcome back. Okay, sir, first kay Sinas. Now, what is his edge over the other candidates? Tama ba yung ibang kandidato, sila General Eleazar and somebody else? What is his edge over these other candidates? Let's just say that aside from the drug war. Appointment to the post is a matter of trust and confidence, and he is, for the moment, the most trusted by the President. So let's leave it at that. Okay. Sir, NCRPO mababakante na, ibig sabihin, no? Siyempre, kasi bukas he will assume the post of PNP chief. But the appointment will come from General Sinas now, who's going to be the NCRPO, yes? Not the President. If I'm not mistaken, the NCRPO, I don't know, I'm not sure if it's still a presidential appointment, no? But there will be a forthcoming appointment to NCRPO. Okay. Pero wala pa si Presidenteng bet kung kahit hindi man siya yung may power, but may preference. Well, antay muna po natin mag-assume itong si Chief Sinyas tomorrow. Okay, sir, with regard to the U.S. elections, no, and Joe Biden winning,
what does it say about democracies and mga populist authoritarian leaders that emerge from those kinds of democracies? What does this win tell you about the fate of similar leaders such as Trump? I'm not in a position po to comment on that question, no, because it's more of a theoretical question. No? So I think academics and political observers can answer that in treaties, but for me, what's important is that the vote happened, considering that we have similar constitutions, that the voice of the majority of the people were heard, and that the next U.S. president was given a popular mandate. What is our expectation from a Biden presidency, given that the Democrats have not been very kind via former President Barack Obama? They've not been very kind to President Duterte in terms of criticizing the drug war. Are you expecting a friendlier relationship with Biden, relatively speaking, to the Obama administration? What do we stand to benefit from? What do we expect to benefit from the Biden presidency, sir? Well, other than congratulating him, I think the president is keeping an open mind, as he should. It will be a new start, but we have no prejudgments as far as President-elect Biden is concerned, other than the position that we're able and willing to work with all leaders of the world. Sir, short questions. The Presidente will have a speech tomorrow. Okay, at least may time kami. Then last na lang, sir. It seems, sir, with regard to our mga travel restrictions, no, that you have a population of foreign workers, no, mga consultants of some projects, some of those mga railway projects natin. They have a working visa here in the Philippines, but they cannot leave the Philippines because when they do, they cannot return. Kasi we're regulating at bawal yung very specific population na yung pinapayagan natin pumasok. So they cannot, even if they want to go out, they could not. So what are we going to do with that certain segment of population, mga foreign consultants that are working here but could not go out, could not go back to their home countries because hindi naman sila makakabalik, kailangan sila ng project. So do you think that we can probably relax restrictions as far as this population is concerned? Well, siguro po, wala pang ganitong problema kasi bago lang po na hinayaan natin pumasok itong mga dayuhang ito, no, with the recommendation coming from the appropriate line agency and a visa to be authorized by the DFA. No? So parang kailan lang po yan at siguro po wala namang marami sa kanila na gusto nang umalis ng bansa. No? Pero I think if they were allowed to enter and they have valid reasons for leaving, they will be allowed to return, no? Dahil merong proper endorsement po yan from the appropriate agency or department concerned. So parang case-to-case basis, if they want to leave, they lahat can naman just po ask yung for case-to-case. Wala po tayong pinapasok na dayuhan na walang specific endorsement from the appropriate department. Okay. Sir, last na lang, push ko lang yung kay Sinas. Parang yung pong example, do you think he will be inspirational or it'll be an inspiration as far as being an example to the public, given what had happened in the Mananita, na parang if you want the public to follow health protocols, you have the chief PNP openly, well at least allegedly, openly disregarding that because it's his birthday. So in terms of inspiring leadership, do you think that he will do that? Well, let's give him a chance, and he has 6 months to prove his worth, and let's see if after 6 months he will inspire people. All right, sir. Thank you for your time. Thank you very much, Joseph. Yusek Roque again, please. Yes, Secretary Roque, last question na po ito kay Angel Ronquillo ng DZXLRMN. Kung tinawagan daw po ni President Duterte para batiin si President-elect Biden at kung ano pa po yung iba nilang napag-usapan. I don't have personal knowledge po about any call being made. But what I do know is that there's been congratulations given. Thank you, Secretary. Okay, so thank you very much to all the men and women of the Malacanang Press Corps. Thank you very much, Mr. Yerik Cosicuen of Orca Solutions. And thank you very much, Yusek Roque.
Thank you very much everyone for tuning in to our presidential news briefing. Hanggang bukas po muli, sa ngalan po ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabi, Pilipinas, babangon tayo, matatapos din ang pandemya, darating din ang bakuna, at lahat po tayo mababakunahan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.